Ako si Kael, simpleng tao na may simple at tipikal na buhay. Nagtatrabaho ako bilang isang call center agent at bagong kasal lang kami ng asawa kong si Kate. Pero since mga bata pa naman kami, hindi namin minamadali ang pagkakaroon ng anak. Siyempre, parte iyon sa mga plano namin sa buhay. Pero naiisip namin na saka na lang siguro pag mas stable na kami, financially speaking. Ayaw namin magdala ng isang buhay dito sa mundo kung hindi naman namin siya kayang bigyan ng maayos at maginhawang buhay. Ngunit nagbago ang lahat nang maaksidente ako. Pauwi na ako noon galing sa trabaho. Nakamotor ako at aminadong medyo mabilis ang pagpapatakbo. 3:00 yun ng madaling araw, kaya halos walang ibang dumadang sasakyan sa kalsada. Pero nagulat ako at napaiktad nang maramdaman ang pagdampi ng isang malamig na hangin sa bato ko. Kasabay naman nun ang biglang paglitaw ng isang matandang babae sa gitna ng kalsada. Gusto ko sanang huminto, pero biglang namanhid ang katawan ko. Sinigawan ko ang matanda, pero tinitigan lang niya ako at nanatiling nakatayo na parang tuod. Marumi ang kanyang katawan at kasuotan. Magulo ang buhok. Nakayuko at bigla na lang humalakhak habang itinuturo ako. Kung kailan masasagasaan ko na siya, saka naman siya biglang naglaho. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawang iliko ang minamaneho kong motor, dahilan para sumalpok ako sa isang poste. Iyon na lang ang huli kong naalala bago tuluyang nandilim ang paningin ko. Nang magkamalay ako, nasa loob na ako ng ospital at sobrang bigat ng pakiramdam ko. Halos hindi ko maigalaw ang nananakit kong katawan at nakaratay sa hospital bed. Ang sabi ng asawa ko, almost 1 week na raw akong unconscious, kaya tuwang-tuwa sila nang magising na ako. Nanatili ako sa ospital ng halos 1 buwan bago tuluyang nakauwi sa bahay. Pinagpahinga lang ako ng asawa ko at pinagstay muna niya sa bahay ang kapatid niyang si Jim para may kasama ako pag nasa trabaho siya. Nagkasundo naman kami ng batang yon dahil mahilig rin siya sa online games kagaya ko. Ang paglalaro ang naging banding namin sa bahay. Siya rin ang naghahanda ng pagkain ko dahil hindi ko pa masyadong nagagalaw ang katawan ko. Palagi niya rin akong nire-remind na i-take ang mga gamot ko. Kung tutusin, mas swerte pa rin akong maituturing. Sobrang mapagmahal ang asawa ko at hindi naging issue sa kanya na siya lang muna nagtatrabaho para sa amin. At kahit papaano ay may natira pa naman sa savings ko, kaya nakakatulong pa rin ako sa mga bills namin kahit papaano. Pero simula nung naaksidente ako, may napapansin akong kakaiba. Sa umpisa, nakakarinig ako ng kung ano-anong boses. May naririnig akong mga tumatawang bata na tila naghahabulan. May halakhak na mga lalaki. Hagulgol ng isang babae. Mga tila nagkakantahan. At marami pang iba. Hindi naman palagi iyon. Pero biglaan lang talaga akong nakakarinig ng mga ganon sa mga panahong hindi ko inaasahan. Pero hindi ko na lang ginagawang big deal iyon at binabaliwala na lang. Iniisip ko na lang na baka nag-hallucinate lang ako. Lumipas ang ilang araw. Hindi ko na lang sila basta naririnig. Nakikita ko na sila. Isang gabi, may nakita akong 2 bata, babae at lalaki na naglalaro sa hagdanan. Parehong maputla ang kanilang mukha at buong katawan. Marami rin silang sugat at pasa sa braso at paa. Akyat baba silang 2 habang nagtatawanan at ni hindi man lang ako pinagtutuunan ng pansin. Naisip ko na baka isa na naman yung hallucinations ko, kaya kinusot-kusot ko ang mga mata ko. Pero nandun pa rin sila. Ngunit sa pagkakataong yun, pareho na silang nakatingin sa akin
Nagtatawanan at itinuturo ako. Hindi ako nakagalaw at pinagmasdan lang sila na tumakbo patungo sa backdoor at tuluyang nawala. Hindi ko naiwasang isipin na baka nababaliw na ako. Muli, wala akong pinagsabihan ng tungkol sa mga nangyayari sa akin. Ayaw kong seryosohin at pagtuunan ng pansin ng mga yon. Pero naulit na naman yon nang minsan akong nagising sa tunog ng isang piano. Mag-isa lang ako sa kwarto nun dahil panggabi ang trabaho ng asawa ko. Umuwi din si Jim sa bahay nila ng gabing yon dahil may kailangan siyang kunin na documents na kakailanganin daw niya upang magpa-enroll sa college. Kaya mag-isa lang talaga ako nun sa bahay. Kaya nakapagtataka nang makarinig ako ng ingay sa sala. Tunog yun ng isang piano. Isang bagay na wala kami. Kagad akong bumangon at bumaba sa sala. Patuloy ko pa rin naririnig ang tunog. Pero wala akong makitang piano. Pagkos, naabutan ko ang isang matandang lalaki na nakasuot ng barong Tagalog. Nakatalikod ito sa akin. Nakatanaw sa malaking bintana at nakaupo sa isang silyang tumba-tumba. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Napako lang ako sa kinatatayuan ko habang nanlalaki ang mga mata. Bigla namang tumayo ang matanda at humarap sa akin. Laking gulat ko nang makita ang kanyang hitsura. Wala siyang mga mata at napakalaki ng ngisi sa kanyang labi. Kagaya ng ginagawa ng mga batang multo, humahalakhak rin ang matanda habang itinuturo ako. Pagkatapos nun ay basta na lang itong naglakad palabas ng bahay. Tumagos lang ito sa pintuan na parang usok. Kasabay na paglalaho niya ay ang pagkawala rin ng tunog ng piano. Habang tumatagal ay mas lumalala ang mga pagpaparamdam na nararanasan ko. May mga bumubulong sa akin na bumangon, bagay na ginagawa ko naman. Minsan, naririnig ko ang isang bulong na nag-uutos sa aking lumabas ng bahay sa gitna ng gabi. Naranasan ko ring tumayo ng buong magdamag sa terrace dahil sa utos ng kung sino bumubulong sa akin. Para akong nahihipnotismo at wala sa sariling sinusunod ang anumang iniutos nito. Napansin ng asawa ko at ni Jim ang pangangayayat ko. Nanlalalim na rin ang paligid ng mga mata ko dahil kulang ako sa pahinga. Pag tinatanong nila ako tungkol doon, ang isinasagot ko lang na medyo hindi magandang pakiramdam ko dahil ayokong malaman nila ang pinagdadaanan ko. Pero umabot na sa suktulan ng utos ng nasabing bulong sa akin. Rest day no ng asawa ko. Magkatabi kaming natutulog nang magising ako sa isang bulong. Sa unay hindi ko naintindihan ang sinasabi nito hanggang sa napagtanto ko na inuutusan niya akong makipagtalik sa asawa ko at pagkatapos ay patayin ito. Ayoko. Paulit-ulit akong umiiling at napaluha na sa takot. Pero taliwas sa sinasabi ko ang ikinikilos na mga kamay ko. Tila may sariling isip ang katawan ko nang bigla kong hawakan ng pagkababae ng aking asawa. Nagulat ito at nagising sa ginawa ko. Patuloy ko pa rin siyang hinahawakan hanggang sa bumangon ako at pumaibabaw sa kanya. Pupungas-pungas pa siya ng mga oras na yon, pero hindi pa rin ako tumigil sa ginagawa ko. Sinunggaban ko siya ng halik kaya itinulak niya ako ng may halong pagkagulat sa ikinikilos ko. Bakas ang pagtataka na may halong takot sa mukha ng asawa ko, pero hindi pa rin ako tumigil.
Muli ko na naman siyang hinalikan, kaya sa pagkakataong yun ay nagalit na siya at sinampal ako. Nag-init ang pisngi ko at buong puwersang hinawakan na magkabila niyang kamay. Napasigaw siya sa ginawa ko, pero hindi ko ulit iyon pinakinggan. Marahas ko siyang hinalikan sa labi ayon sa utos ng bumubulong sa akin. Alam ko kung ano ang nangyayari. Pinagsasamantalahan ko ang sarili kong asawa dahil pinipilit ko siyang gawin ng isang bagay na ayaw niyang gawin. Pero tila wala na akong kontrol sa sarili kong isip at galaw. Dahil sa patuloy niyang pagpupumiglas ay nagawa niya akong itulak. Napaupo ko sa sahig at napagmasdan ang naguguluhan niyang ekspresyon. Kahit takot at naguguluhan na siya ng oras na iyon, pilit niya pa rin akong inuunawa at tinatanong kung ano ba ang nangyayari sa akin. Imbis na sagutin siya, mabilis akong tumayo para ipagpatuloy ang ginagawa ko sa kanya. Nagpumigla siyang muli at akmang bubuksan ng pintuan, pero kaagad ko siyang napigilan. Paulit-ulit ang paghingi ko ng tawad sa kanya habang niyayakap siya. Naglandas ang kamay ko sa paligid ng kanyang katawan habang hinahalikan ko ang kanyang leeg. Nagmamakaawa na siya na tigilan ko na ang ginagawa ko, pero parang wala akong naririnig sa mga sinasabi niya. Kailangan ko siyang sundin. Kailangan ko sundin ang utos niya. Sorry. Wala akong magawa. Patawarin mo ako. Kailangan ko sundin ang utos niya. Sorry. Naririnig ko pa rin ang mga bulong na tila tuwan-tuwa sa ginagawa kong pagsunod sa utos niya. Sa pilitan kong hinubaran ng asawa ko, binuhat ko siya at ibinagsak sa kama. Bago pa man siya makagalaw, ay mabilis na akong pumaibabaw sa katawan niya upang hindi na niya ako mapigilan. Patayin mo siya. Patayin mo siya. Narinig kong bulong niya sa akin. Please, tama na. Naiiyak kong wika. Sakalin mo siya. Sakalin mo siya. Ba? Tigilan mo na ako, please. Tigilan mo na ako. Ayaw na. Tigilan mo na ako. Gawin mo ang iutos ko. Bakit mo ba't nagawa sa amin to? Ha? Tigil mo na to. Nakarinig ako ng maraming boses na humahalakak. Laking gulat ko nang makitang pinapalibutan na pala kami ng mga multo. Kasama na doon ang mga bata at matandang nakita ko. Marami pa sila at lahat sila'y pinagtatawanan ako. Tama na, please, tama na. Paulit-ulit kong sigaw. Napadako ang tingin ko sa kinalalagyan ng asawa ko at baka sa mukha niyang takot at pag-aalala sa nangyayari sa akin. Sa wakas ay nagawa ko na ring lumayo sa kanya. Mabilis akong tumayo at hysterical na pinagmasdan ng mga kaluluwa. Tumayo naman ang asawa ko at umiiyak na dahil sa nangyayari. Paingay ng paingay ang mga bumubulong sa akin, dahilan para sumakit ang ulo ko. Sinasabunutan ko ng sarili ko at sumisigaw ng malakas. Desperado na akong matapos ang kamiserablihan ko. Ayoko na. Pagod na ako. Kung alam ko lang na magkakaganito ako, sana pala namatay na lang ako pagkatapos kong maaksidente. Pero biglang nagsalita ang asawa ko. Nag-iba ang boses niya. Para itong naging isang boses ng isang balasik na nilalang. Nakaupo lang siya sa kama. Nagkulay puti ang buo niyang mata at tumatawa ng malakas. Umikot ang kanyang leeg habang patuloy sa paghalakak. Hindi pa man tuluyang nag-sink in sa isip ko ang nangyayari, ay bigla namang nag-iba ang kanyang itsura. Napanganga na lang ako at nanlaki ang mga mata sa tumambad sa akin.
Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukhang nakaharap sa akin. Siya ang dati kong kasintahan na si Carol. Naging magkasintahan kami sa loob ng 3 taon. At sa totoo lang, naging masaya naman ako sa mga panahon na magkasama kami. Pero nalaman ko na may lahi silang baliw at doon nagsimulang magkalamat ang relasyon namin. Sa una ay pinaniwala ko siya na okay lang ako at hindi issue sa akin yun. Pero kalaunan ay napansin ko ang pagbabago niya. Palagi niya akong pinagdududahan at napapadalas rin ang pagsiselos niya na wala sa lugar. Masakit rin siya kung magsalita at kalaunan ay nagiging pisikal na ang pananakit niya sa akin. Sinubukan kong habaan ang pasensya ko at patuloy siyang iniintindi. Pero umabot sa point na napagod na rin ako sa kakaselos niya kahit wala naman akong ginagawang masama. At ng mga panahong yun din ay nakilala ko si Kate. Nakita ko sa kanya mga katangian na nakita ko kay Carol noon. Kaya naman, tapusin ang relasyon namin ni Carol. Kagaya ng inaasahan ko, hindi siya pumayag. Nagmakaawa siya at pinilit ako. Kaya naman napilitan akong saktan siya kahit labag sa kalooban ko para siya na mismo ang bumitaw sa akin. Hindi ko makakalimutan ang sakit na nakita ko sa kanyang muka nang tinawag ko siyang baliw. Dahil doon ay nanghina siya at tuluyan na akong pinakawalan. Matapos ang 5 buwan, nabalitaan ko na lang na ipinasok raw siya sa isang mental institution. Siyempre nalungkot ako para sa kanya. Pero hindi ko na siya kinumusta o binisita man lang dahil may relasyon na kami ni Kate nung time na yon. 2 buwan naman bago ko kinasal ay nalaman kong patay na raw si Carol. Hindi malinaw sa akin ang detalye kung paano siya namatay. Hindi na rin ako nagtangkang alamin pa. Tapos na kami at parte na lang siya ng nakaraan ko. Dahang-dahan tumayo si Kate na ngayon ay nasa anyo ni Carol. Nagtungo ito sa likuran ko. Hindi ko pa rin maigalaw ang katawan ko. Naghalo na ang luha at uhog ko sa takot. Hindi ko na alam ang nangyayari. Naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa kanang balikat ko. Pagkatapos, naramdaman ko din ang mainit niyang hininga sa tenga ko. Nanlaki ang mga mata ko sa ibinulong niya. Gusto daw niya akong mamatay. Biglang gumalaw ng kusa ang mga kamay ko patungo sa aking leeg. Pinagpapawisan ako ng malamig at pinilit na pigilan ang puwersang nagtutulak sa akin na sakalin ang sarili ko. Pero wala akong nagawa. Mas malakas ang nasabing puwersa at hindi ko ito napigilan. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal ko sa aking sarili hanggang sa pinangangapusan na ako ng hininga. Tumayo naman sa harap ko si Carol. Humahalakak pa rin ito. Pero sa pagkakataong iyon ay may lumalabas ng napakaraming dugo sa kanyang bibig. Napakalaki ng kanyang malatimonyong ngisi na tila tuwang-tuwa sa paghihirap ko. Nanlalabo ng paningin ko at tila nilalamon na ako ng kadiliman. Narinig ko naman ang asawa ko na nagmamakaawa na itigil ko na ang ginagawa ko habang abot-abot ang pag-iyak niya. Pero huli na ang lahat. Tuluyan na akong nabunutan ng hininga at bumulagta sa sahig ng nakabuka ang mga mata. Ngunit bago ako tuluyang bawian ng buhay, isang paghuling bulong ang aking narinig. Tayo na, mahal ko. Samahan mo ko sa impyerno. Promotion lang po ng isang channel. Makukonsider ko po ito na side channel ko na rin kasi isa po ako sa nagmamanage dito. Ang Tokat YouTube channel, Tokat Stories channel. So ito po is horror channel din po ito pero
more on ano po siya talaga, acting po siya, hindi po siya more on narration. Konti lang narration niya pero more on drama po talaga. So para po talaga kayo makakarinig ng radio drama pero kababalaghan. So sana po mabisita niyo po ang Tokat Stories. Ang link po ay nasa description or nasa comment section po, nakapin po siya. At makikita niyo po sa screen. Yan po yung pinaka pinaka home po. 3 na po yung nagawa namin kwento doon. Sana po mabisita nyo at mapakinggan nyo para po marinig yung sample namin. Hindi ko po kayo bibiguin. Matutuwa po kayo. Magugustuhan nyo po yung mga actingan doon kasi mga co-dramatista ko po yung kasama ko doon. So, expect nyo na po. So, yun lamang po. Short promotion lang po ito. Sana po mabisita. And then dito po sa channel ko, like, share, comment, subscribe. Then doon po sa channel na yun. Sana po makita ko rin kayo doon. Makita ang mag-react, yung comment nyo po kung ano po bang mas okay po mag-comment po kayo kung ano po bang dapat i-improve namin o kung ano po bang dapat gawin namin sa mga kung may request po kayo, kung gusto niyo pong mag-send ng stories, mag-send din po kayo doon, i-react po namin yun o gagawin po talaga naming maladrama o radyo sa drama ang kwento nyo. Sa inyo lang po at ang email po ay ilalagay ko rin po nasa description din box din po yung email na kung gusto niyo po mag-send ng kwento. Send lang po kayo. I-acting po namin yan as a drama. Hindi po kayong papahiya. So yun lamang po. Like, share, comment, and subscribe. Kita-kits po tayo sa channel na yun. At dito syempre, kita-kits tayo dito. Mag-comment naman kayo dito. Tulungan nyo akong ibalik yung algorithm ng channel ko. sa tagal kong hindi nag-upload yan, hindi na umaangat yung views natin. So sana tulungan nyo uli ako. Mga junkies dati na ngayon ay imaginations na. So maraming salamat. Yun lamang at magandang araw or gabi kung anong oras man kayo nakikinig ng itong kwentong ito. Yun lamang. Kita-kits sa susunod na kwento.